Sa pagbumotor, nandyan at napakasarap naman talaga guys na gumagamit tayo ng motorsiklo, at isa sa atin nga guys na magugustuhan talaga dyan yung ating mga pinupuntahan na talaga naman pong nai-enjoy natin. And syempre sa pagbumotor, hindi lang tayo basta gamit, ika nga ng iba, kailangan din talaga nating mini-maintenance ito. And syempre guys, dito nga sa video na to guys is isi-share ko nga po sa inyo ang isa sa karanasan ko na dapat nga natin pong mabantayan na maintenance sa isang motor, dahil kung ito man ay ma-overuse natin, buhay nga po ang kapalit. Kaya nga ngayon dito sa episode natin to guys is samahan nyo nga po ako na i-maintenance ulit natin ang ating Honda Click. Doon nga po guys sa aking previous vlog about nga po sa motorsiklo nito, marami nga po ang mga nainis, kaya nga dito sa video na to guys is ipapakita ko nga po sa inyo kung paano natin iingatan ang ating motorsiklo at papalitan din natin yung mga dapat palitan para nga po maiwasan ang anumang mga disgrasya sa daan. So ngayon nga guys, yun, pupunta na nga tayo dun sa ating pagpagagawa ng ng service ng motorcycle na ito. Dito lang yan, dito din sa amin. So i-share ko sa inyo kung ano nga ba yung pag na-overuse natin, buhay ang kapalit kapag tayo nga ay na-disgrasya. Tsaka takaw disgrasya na yun guys kapag hindi natin napalitan. So samahan nyo nga pala ako na ipagawa natin tong motor natin ngayon. So hindi siya sira guys, part of maintenance lang yun yung sinasabi ko. And syempre guys, bago tayo pumunta dun sa shop na yun, kumain muna tayo. So yun guys, pupunta tayo dun sa motorcycle shop, no, na pagre-reparan nitong motor natin. At yun, isi-share ko nga sa inyo kung ano yung gagawin ngayon dito sa motor natin. So wala akong helmet kaya malakas yung hangin. Mamaya na lang guys. And yes guys, gulong nga po ang ating ipapapalit sa kanya. Yes po, part of maintenance yun guys sa ating mga motor, yung gulong. Dahil kapag ito nga po guys is na overuse natin o ating nga pong napabayaan o hindi na nga po natin halos pinapansin na i-CCP natin, okay pa yan, makapal pa yan, well, nandyan nga guys at takaw disgrasya talaga. Ika ko nga kanina, buhay ang kapalit kapag nga po natin napabayaan ang part ng maintenance na ganito. So ngayon nga guys, ito nga po yung maintenance o agenda natin sa ngayon, no? Magpapalit tayo ng gulong dahil sa mahalaga din po talaga ang maintenance na ito, at sulit nga po yung napuntahan natin na shop na nagpapalit nga po ng mga gulong dahil ang ganda nga po ng serbisyo nila. Good quality din po ang mga gawa, and syempre hindi nga po nila ito sinisikwat katulad ng iba. Yun din po ang isa sa gusto ko na mga shop na mapuntahan na magpapalit ng gulong, kasi nga po hindi naman sa nagiging maarte, iniingatan lang natin yung mags natin. Mahirap na kapag yun nga po is nadali. Kaya dito nga po sa shop na to guys, okay na okay, kasi kahit nga po small engine displacement nga po ang gulong na papalitan nila, ginagamitan pa rin nila ito ng makina. So yun guys, tapos na nating palitan yung bagong gulong natin sa likuran, no. So ang ginamit nga pala nating brand ng gulong guys is MRF. Ayan, no, MRF. And ang size nga pa nito, ang size nito is 9080. So yun, maganda ang tindigan, no. Sulit din yung thread niya, ang ganda ng itsura. So ito yung napili ko guys kasi dapat talaga mag-V-Style ako. What if mag-try tayo ng iba? Kaya, at kilalang brand din to guys, maganda rin naman talaga to, MRF. So yung total cost natin sa ating gastos para sa gulong, labor, and tire sealant. Naglagay din ako ng tire sealant guys kasi nga hindi naman to more on banking. Pang trabaho kasi itong motorsiklo na to, kaya naglagay din ako ng tire sealant for safety purposes. And syempre itong harapan, okay pa kasi to So nabili natin to, quick tire nga pala nakalagay. So papalitan din natin to siguro sa mga susunod, no. Ang sukat nito is 80 by 90. So papalitan natin yan ng gulong na ang size naman is 80-80. Yun kasi yung pinaka parang accurate na sukat ng harapan pati likod. Kung ang likod mo is naka 90-80, dapat ikaw naka 80-80 sa harap para maganda yung combination ng tires mo sa pag-iikot, no, pag habang nananakbo. So yun, sulit naman yung sulit yung yung serbisyo ng shop na yun, kaya recommended din talaga yun So dun lang yun guys, sa may Sapang. Kung mga taga Ternate kayo, no, tapos magpapalit kayo ng gulong, okay yung services nila. Napakaganda habang ginagawa yung motor, kinakausap ka, ine-entertain ka talaga. Yung mga, alam mo yun, hindi mga suplado yung iba na, hindi ko naman nilalahat, pero may iba kasi ganun yung feeling mo entitled na sila. So maganda yung servisyo nila. And yun nga pala guys is pangalawang branch na ni Kuya yun. Yung isang branch niya kasi, so may ligas yun So hindi ako doon nagpapabit kasi mas marami kasi nagpapaayos doon. So doon ako sa isang branch at sakto na doon si Kuya.
Kilala ko din naman yung si Kuya eh. Kaya solid, ang ganda ng serbisyo. So yun guys, nandito tayo ngayon sa Maragondon Bypass Road, no. So ito nga yung mga quickie tambike. Pwede tayo dito mag quickie tambike, mga ganun. So ayun, mag-isa lang ako ngayon at nagmerienda lang din ako, no. So natapos na rin natin yung agenda natin ngayon kasi nga nagpapalit tayo ng gulong na MRF 80x90 ang kanyang size. 90x80 ang kanyang size, no. And quick test run din ng ginawa ko dito sa Maragondon Bypass Road, guys, no, para nga matesting din natin kung okay din ba ang quality ng bike ang quality ng gulong na to. So yun, nagmerienda lang din ako. Tamang merienda lang din muna ako para tamang chill. Mag-isa lang ngayon and okay lang din naman kahit mag-isa lang tayo ngayon na nakatambike dito, no. So syempre ito yung mga inaasahan na hindi inaasahang tambike. And syempre kapag ganitong mag-isa tayo, guys, dito tayo minsan makakapag isip-isip, no? Siyempre, alam naman natin na paiba na ng paiba ang panahon ngayon. Meron din tayong mga kanya-kanyang iniisip. So, pag mga ganito, nakakapag peace of mind sa akin to. Kumbaga nakaka-relax. Lalo na yung ambience, guys. Tingnan mo yung lugar, kung gaano kaganda, diba? Tapos mag-isa ka lang. Talagang nakaka-relax eh. Kaya, napili ko rin tong Maragondon Bypass Road na tambayan kapag mag-isa ako. So, yun. So, okay naman, no? So, tulad nga doon sa nakaraan kong vlog, guys, maraming mga nagkomento na negative daw, na sinasabi nga daw nila na hindi daw ako maalaga, patay daw ako kay Honda, bobo daw ako, yung mga ganun, alam nyo na yun. So ang point ko lang, guys, oo, inaamin ko nga na hindi ko nga na nabantayan yung langis ko, kaya naranasan tuloy ng Honda Click natin na makatukan ng makina, no? Pero ngayon naayos naman natin and ito na, tuloy-tuloy na yung pag-aalaga natin sa kanya. So lahat ng mga part of maintenance gagawin na natin sa kanya yon. Lahat ng mga dapat gawin para maalagaan na ang makina niya is ginagawa naman natin, no? So hopefully tuloy-tuloy na rin yung pag-motovlog natin, guys, no? Kasi kahit pa paano nag-i-enjoy na ulit ako sa mga ganitong content, yung medyo hard editing, yung mga ganon, yung talagang kahit mga quick tambay gusto ko mai-upload din sa YouTube natin, kasi nga darating yung time na yung mga alaala mapapanood na lang, drama eh, no? So gusto ko kahit pa paano yung mga memories na yon maipon at mai-upload ko sa YouTube channel natin para darating yung time pwede nating balikan, di ba? Mapanood natin ulit. Kaya yun. So hopefully, guys, na nagustuhan nyo tong ating vlog ngayon. So yung content natin yan, guys, medyo parang kung iisipin nyo bakit parang puro sira na lang, hindi naman yun puro sira, guys, no? Maintenance ang tawag doon. So nilalagyan lang natin ng konting lupit para naman medyo maangas-angas ang ating content. So I think, guys, dito ko na lang tatapusin yung vlog, no? So tamang tambike muna ako dito sa Maragondon Bypass Road. So don't forget to subscribe my YouTube channel, guys, and like this video and share. So tamang merienda lang din muna tayo dito. So dito ko na lamang po tatapusin. Ichi boy! Thank you!